Home Automated PH. So again, we're going to discuss another topic for tonight. Interesting topic na naman, syempre. So lagi tayong interesting dito sa Home Automated PH. So if you want to learn more about smart technology, about the future of future gadgets, future devices, so stay tuned and continue to like and subscribe our channel. So by the way, I am Engineer RK Delim. So I'll be your host for tonight, and let's start. Okay, so our main topic for tonight is about IP cameras. So kung napanood nyo mga ka-auto yung ating Facebook live session last time, so nag-discuss tayo about introduction of CCTV, no? So ito is part 2 continuation ng topic na yon. So ngayon naman is di-discuss natin yung about IP cameras. So kung hindi nyo pa siya napanood, scroll nyo lang dito sa ating page yung part 1 session, or pwede ko rin i-share sa comment section. Okay? So IP camera, kung napanood nyo yung previous Facebook live natin, pinakita natin doon na nag-start siya ng 2014. Okay. So na-discuss kasi doon mga ka-auto yung evolution ng camera, no? So 2014 nag-start ang IP camera, and ano ba ibig sabihin ng IP? IP stands for Internet Protocol Camera. As per book definition, it is a type of digital video camera that sends and receives video data over a computer network or the internet. Unlike traditional analog CCTV cameras, which transmit video via coaxial cables to a DVR. So basically, ito yung new generation of cameras na up to now, yun yung ginagamit natin. Dahil sa panahon natin ngayon, very magkakalat na ang internet sa mundo, no? Sa kaya accessibility is nandyan na, mabibilis na yung internet connection speeds natin, napakaraming internet service provider. So it's about time na yung mga cameras natin is maging compatible din siya dun sa flow ng evolution ng technology natin. Okay? So dito sa next slide, makikita natin yung main difference ng isang IP camera sa isang analog CCTV. Pansin nyo guys, medyo luma talaga yung photo ng ating CCTV dyan. No? Pero anyway, yan. So sabi, feature, ito tayo sa resolution. So yung IP camera, high yung kanyang resolution. So up to 4K resolution yung kaya niya. Mga analog CCTV, low siya, typically 720p. So, hindi siya ganun kalinaw. Connection naman sa IP camera, Ethernet or Wi-Fi, no? Sa analog CCTV is coaxial cable. So, dun sa mga hindi pa nakita ng coaxial cable, ganito itsura niya. Or siguro meron tayo sa bahay, hindi lang natin masyado napapansin, no? Then installation, storage. So, pagdating sa storage, meron tayong cloud, NVR or SD card. Yan. So, cloud storage, NVR or network video recording, and SD card, no? Familiar siguro tayong lahat dito. Then sa analog CCTV naman, DVR with hard drive. So, hindi pa siya yung solid state na natin drive. So, ito yung meron pang mechanical disk sa loob. DVR stands for digital video recording. Installation, flexible. PoE means power over Ethernet and wireless. Okay. Yung analog CCTV naman, it requires cabling. Okay. So yung isang sa main advantage ng isang IP cam is meron na siyang wireless feature, no? Whereas dun sa analog CCTV talaga marami siyang wires. Smart features, AI or artificial intelligence, remote access alerts. Analog CCTV, basic recording lang. So walang masyadong features. Okay? Ayan. So dito mga ka-auto, papansin nyo yung ating Ethernet cable or LAN cable. Pag dyan is RG45 connector. So dito naman sa next slide natin ay makikita natin ang different types of security cameras. So first of all, meron tayong bullet type. So ito is designed for long range. Okay, long range scope. So kapag malayo yung ating gustong i-capture na
na recording. Okay, yung bullet type ang ideal para doon. And meron din tayo yung dome camera. So ito is mas common siya dun sa mga dun sa mga industrial or manufacturing plants, no. So ang main advantage ng dome, hindi nakikita kung saan yung camera sa nakatutok, no. So hindi siya intimidating dun sa mga personnel na nandun sa factory. Kasi yung mga nandun is employees mostly yung kinakapture niya. So more of surveillance yung use. Hidden covert, halos ganon, same din sa dome, no. So hindi mo nakikita kung asan yung camera nakatutok. Yung sa infrared naman, ito, siguro, hindi natin itong pointer options. Ayan. Okay, so dito naman sa infrared, ang main advantage nito is kapag pitch black, no, very dark. Okay, so yung infrared kasi nakakatulong siya lalo na sa pag-view sa napakadilim na mga lugar, no. Meron din siyang capability to view kahit na merong usok or smog or smoke or fog. So kaya niyang i-tolerate yun or nakikita niya pa rin kung ano yung gusto nating ma-view. Okay, so box type, ito is medyo old na tong version ng camera na to na hindi na gaano ginagamit. Yung outdoor naman is similar sa bullet. Si bullet nga lang mas malayo yung range. So ito naman si outdoor is doon din siya nilalagay sa mga perimeter ng isang residential area. And ganyan yung itsura niya para ma-intimidate yung mga yung mga gustong mag-attempt na pumasok doon sa loob ng property, no? Mga may masasamang loob. So intimidating kasi yung itsura ng isang outdoor camera. Though di ganong kalayo yung kanyang kayang abutin na i-capture compared dito sa bullet. Yan. Pero it meets its purpose naman to record dun sa premises ng ating property. PTZ stands for pan, tilt, and zoom. So, itong camera na to is yung mga nakikita natin gumagalaw. Kaya niyang mag-rotate ng 360 degrees. And also dun sa vertical axis, no. So pwede siya horizontal axis and also sa vertical axis. And the Z stands for zoom. Kaya niyang i-zoom, zoom in, zoom out yung kung saan tayo interested na area to capture, no. So sa dome, sorry, forgot to mention, sa dome usually 360 ang ang ikot niyan. And lang siya, horizontal. So last type of camera is yung wireless. So ito yung mga nauuso ngayon. Dumadami itong mga wireless natin dahil ang main advantage niya is wala ng cord, no. So may mga wireless camera ngayon na umaabot ng 6 to 12 months, no, pag charge mo na isang beses. So depende siya sa battery at saka sa quality. Okay, yung iba meron ng type C connector port, charge mo siya. Yung iba naman mga AA na battery, no. So yan, pero bottom line, itong mga wireless is ni-eliminate niya yung may mga kable or may mga cord. Okay, so charge mo lang siya tapos pwede mo siya ilagay sa isang location sa iyong property kung saan ay hindi mo na kailangang problemahin yung power source. Okay, kasi na siya, naka-built-in na kasama niya. Okay, then next, discuss naman natin ang mga IP ratings. Okay, so ito kadalasan nakikita natin sa mga sa mga catalog ng mga smart cameras. Yan. Pansin yan, IP66 weatherproof. So ano nga bang ibig sabihin yung IP na yan? So medyo iba nalilito dito, akala nila internet protocol pa rin to. Pero ibig sabihin ng IP dito pagdating sa rating is ingress protection. Okay? So papansin nyo dito, kalagay built to withstand harsh weather conditions like rain, snow, and extreme temperatures. Dahil yung mga cameras natin, kung saan natin nilalagay na area ng bahay, lalo na kapag outdoor, so exposed siya sa weather conditions. Okay, so kadalasan lalo na pag sa outdoor, mapapansin nyo meron siyang IP67, IP66. Okay, yan yung protection rating niya. So mas maintindihan natin siya dito sa next slide. So IP stands for ingress protection. IP rating is a standard that measures how well an enclosure protects electrical equipment from water, dust, and other foreign objects. IP ratings are used to ensure that electrical equipment is safe and lasts longer. So buti na lang may mga ganitong klaseng rating na. So tayo naman as a consumer
or as a user, pag tingin pa lang natin yung IP rating, alam na natin agad kung gaano siya ka-well protected yung electrical gadget or yung device na yon. So para mas maintindihan natin, dito sa table na to, yan. Kita ba siya mga ka-auto? Ayan, papansin nyo yung IP. So, yung first digit dito stands for solids. Okay? And yung second digit naman stands for liquid. Okay? Or water. So, yung first digit dito, bawa dito, kung napapansin natin sa ating mga catalog na mga smart camera, merong IP66. So, ang first digit natin is 6. Titignan natin sa table, ano bang 6? No ingress of dust permitted. Okay, ibig sabihin, ano siya, protected sa alikabok, no? And yung second digit na 6 naman is protection against high pressure jets of water. Okay, so ibig sabihin, binubugahan itong ano na to during new product development, binubugahan nila ito ng malakas na pressure jets of water. And then kakalasin nila ito para titingnan sa loob kung meron ba nakapasok na tubig, no? Yung sa dust naman, meron siyang pinapasok siya sa isang vacuum chamber, tapos bubugan ng merong hangin yon para talagang kumalat yung alikabok. Then after nun, isa-subject siya for some time, tapos kakalasin yung gadget and titingnan kung meron bang alikabok na nakapasok, no? Ibig sabihin, kung IP66 siya, pumasa siya dun sa mga test na yon. Ibig sabihin, wala nakitang alikabok sa loob or walang tubig na nakita sa loob kung nag-undergo siya dun sa mga test na yun. Okay? So, the higher the rating dito, mas well protected na. So, papansin nyo, pag IP66, dun siya sa high pressure jets of water. Pag IP67 naman, ini-immerse siya sa tubig between 15 to 1 meter, deep for 30 minutes. No? So, siguro yung mga relo, mga smartwatch, ganyan yung rating natin kasi pwede siyang isubmerge sa tubig. Lalo pag nagugas tayo ng kamay or mga pinggan. IP68 naman, protection against immersion in water under pressure for long periods. So, mas mataas na level na ng protection, IP68. Usually, pag mga camera, ang common is IP65, 66, 67, 68 parang bihira, no? Siguro yung mga highly industrial grade na talaga. Pero most common is 5, 6, saka 7 yan. Pag 65, 66, 67, ibig sabihin na okay na yan for weather, no? Yan. So yan mga ka-ote, kung meron kayong nakikitang mga IP66, IP67 sa inyong mga smart camera na binibili, at least meron na kayong idea kung ano ibig sabihin nun. Okay? So, ito naman tayo sa IP camera features, no? So, ang ating mga smart camera is marami siyang features, yung mga bagong camera ngayon. Zoom in lang natin to. Yan. Okay, so ano ba yung mga main features? Meron siyang motion. Hindi lang. Ayan. Ay, ayaw niya magano. Sinasabay ko sana yung pointer sa pag-zoom. Yan. Anyway, yan, meron siyang motion detection and notifications. So, kasi tayo, lagi nating dala yung ating mga smartphone, lagi tayong online. So, malaking tulong yung meron siyang notification, no? Na-alert tayo from time to time. Motion tracking, anytime na merong gumalaw, kaya niya sundan. Ano pa features? Pan and tilt view, no? Nagro-rotate siya horizontal, saka vertical axis. Okay? Doon yung vertical, meron siya limit. 114 degrees lang yung most common. 360 horizontal, kaya niya yung buong scope, no? Paikot. And of course, meron tayong mga storage devices, so pwede siya sa SD card o kaya sa cloud storage, no? And iba, meron baby crying detection. Okay. Yan. Tapos customizable privacy mode, two-way audio. Yan. Okay, meron din siya capability to detect, no? Person. And yun yung ibang mga features. So, yung 360 degree, nakakapag-tilt, and also nakakausap mo siya, no, pag meron kang delivery. Yung two-way audio, yan yung magandang feature sa kanya. Kakausap mo siya. Okay. Yan. So, dito naman sa ating final slide, so makikita lang dito yung difference ng mga resolution, no? So, malaking bagay yung resolution natin.
Mapansin nyo dito sa left, 1920 by 1080 pixel. Ganyan yung itsura. So, makikita nyo hindi ganun kalinaw, no? Hindi ganun ka-detailed yung features. Medyo blurred. Pero pag nasa high resolution ka, yan, sa 2304 by 1296 pixel, yan, malinaw. Pansin mo, kita yung kilay, yung mga puto sa ilalim ng tainga, yan, very well detailed, pati buhok, no? Yung colors, no? Very well defined, yan. Pilugan natin para pantay na. Joke lang. Karoon na siya ng eyeglass. Okay. Anyway, yun. So that's my last slide. Yan. So thank you mga ka-otos sa pagsubaybay. Hindi na tayo sa ating main camera. Okay, so in general, no, itong mga IP camera is kasi kaya ko siya na-share, uso siya sa panahon natin ngayon. Ay, sorry. Yan. Wait lang mga koto. Oo, tayo. Ayun, anyway. Ayun, so sa panahon natin ngayon, very nauusan na nga itong mga smart cameras, IP cameras na tinatawag, kaya ayun, na-share ko yung mga ibang details, ibang features na meron sa kanya. Naway nakatulong ito sa inyo para mas maintindihan ano ba yung nakikita natin sa mga catalog, ano ba yung mga IP ratings na yan, ano ba yung mga features na meron, no? So, ayun, marami kasi tayo nabibili ngayon sa online ng mga cameras, pero make sure din na magandang quality yung inyong makuhang mga smart camera, no? Kasi marami dyan yung mga mura nga, pero hindi tayo sure kung ano yung security dyan. Lalo na yung privacy natin yung nakikita dyan 24/7, lalo na kung indoor camera yan. So, make sure na branded yung mapili yung security camera, no? Okay na yung medyo mahal, at least safe kaysa yung masyadong mura pero nako-compromise naman yung privacy at safety nyo. Okay? So yun yung isang setback sa panahon natin ngayon sa internet. Kasi maraming ang mura diyan nabibili pero di mo alam kung gaano ka-secure. Di mo alam meron na palang nanonood sa ibang bansa, no? So mas okay pa rin na na maingat tayo lalo pag sa mga security devices sa ating tahanan. Okay? So hopefully nakatulong itong Facebook Live natin. Okay, sa gabing ito. And abang-abang lang tayo sa mga future sessions pa natin para mas marami tayong matutunan. Okay? So again, this is Engineer RK Delim from Home Automated PH. So have a good evening everyone. And yan. See you again in our next Facebook Live session. So good night and bye-bye for now.